Hindi naman nalalaki o parang iba pang ginagawa, drugs, walang ganun. Pero nagsusugal yung babae tapos naubos lahat ng pera. Ang sinasabi ko lang diretso, yung pera na naubos, sunk cost fallacy, huwag nyo nang isipin mababalik nyo pa yan. Magsimula uli kayo ng bago, pero kahit kailan hanggang mamatay kayo, huwag nyo nang pahawakin ng pera yung kung sino may nagsusugal. Hindi siya pwedeng humawak ng pera, hindi siya fit para humawak ng pera. Yun ang sira ng ulo niya. Lahat tayo magkanya-kanyang sira ng ulo. Yun yung kanya. So mamimili ka ngayon kung tatanggapin mo yan o hihiwalayan mo na lang siya. Ang laki ng damage na magagawa sa buong pamilya nyo pag hiniwalayan mo yan. Dahil yung mga bata masisira ulo. Ngayon, ang gagawin mo na lang, manage mo na lang ngayon kung ano man yung damage na pwede niya pag mga gawa in the future. Preventive maintenance ka na lang. Prevention is better than cure. Siguraduhin mo na hindi na mauulit yun, hindi mo na siya bibigyan ng pera. Kung gagawa man siya ng problema, siya lang mag-isa rumisolba ng problema. Patulong siya sa mga magulang niya dahil hindi mo siya tutulungan. Gawin mong maliwanag yun. Maliwanag ito, hindi ka hawak ng pera hanggang mamatay tayo parehas. Ako lang ang maglalabas ng pera. Tapos, kung ano man ang gawin mong problema at umutang ka sa kahit na sino, wala akong pakialam, ikaw mag-isa magbayad niyan. Hindi ko na ngayon kailangan magalit sa'yo. May utang ako, sinisingil ako. Bahala ka. Okay. Mawawala ng nanay yung bata. Choice mo yan. Huwag tayo magsasalita ng tama. Ang sama na ugali mo sa akin, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Pinili mo yan. Panindigan mo. Simple. Saan nga papasok ang galit mo ron? O, sa ganun, hindi ka na maiinis. Oo. Takip lang ng tenga. Wala akong naririnig. Bala ka sa boy mo. Ganun. Oo, doon ba? Pag hindi na-pick-on sa'yo yan, hayaan mong siya yung umalis. Umahiwala yan. Para wala kang kasalanan sa Diyos pagdating sa dulo. Ikaw yung hiniwalayan, hindi ikaw yung nakipaghiwalay. Hindi, wala kang sakit ng ulo. Simple. Follow-up question, brother. Follow-up, yung bukod naman ng brother, tungkol naman sa akin. Yung kasi yung brother na, yung sa akin, alam ko naman yung, may idea naman ako sa kahinaan ko. Ang problema ko, yung disiplina ko sa, alam ko ng weak points ko. Hindi ko matuloy-tuloy na consistent dahil sa trabaho. Minsan, overwork ako. Given na, hindi ko makontrol kasi nga, sobrang sulit yung trabaho ko. Matuto ka makaramdam, brother. Makinig ka sa sinasabi ng katawan mo. Pag sabi ng katawan mo, magkakasakit ka na, umuwi ka na, matulog ka na sa inyo, lumaklak ka ng vitamin C at saka ng pineapple juice. Brother, you're not being practical. Mas practical yung ngayong araw, retreat tayo para bukas makabakbak ulit tayo. Kasi yung sinagad mo ngayong araw, tas 3 araw, 4 na araw kang nilalagnat sa bahay, tas nilalabit ka lang na hindi mo maintindihan kung kailan ka magsisimula uli magtrabaho. That doesn't fucking make sense. Ito naman, parang katulad sa akin, sa mga empleyado ko. Pag nakita ko ngayon na empleyado ko, hindi na kayang magtrabaho, Brad, tama na muna trabaho, umuwi ka na muna. Hindi, boss, putang ina ka. Pag hindi ka umuwi, manimala ka, sapain ko mukha mo, umuwi ka rin sa bahay, matulog ka. Kasi minsan yung mga empleyado ko, overwork din ito eh. Sila mismo nagpapa-overwork sa sarili nila eh. Ayaw nila i-break yung disiplina kasi yun ang tinuturo ko sa kanila, wag niyo i-break yung disiplina. Pero hindi ibig sabihin nun, tangina may sakit ka na, hindi mo pa rin i-break yung disiplina. Utang tanga mo nun, naabutin kang 2-3 araw para makarecover sa nilalagnat ka. Umuwi ka muna ro, matulog ka, lumaklak ang vitamin C dun. Doon ka. Pero it doesn't make sense na puta, sinasagad mo ngayong araw, tapos 3 araw kang absent, gago, di mas malaki pa ngayon ang damage. Kesa sana, ipinahinga mo na lang, hindi ka nag-overtime, hindi ka lumabas, hindi ka nag-angkas. Oh, di ba? Di ngayon, bukas makatrabaho ka ulit. Brother, be practical. Be practical. Pag kailangan ng katawan mo ng pahinga, ibigay mo yung pahinga sa katawan mo. Nakaulol lang yung sinasabi ng social media na dapat bakbak ka kahit may trangkaso ka, nilalagnat ka. Kaulol lang yan. Hindi bali kung ikaw yung may-ari, ayos lang. Pag talagang putang ina, talagang alam mo yun, may nilalagnat ka ngayon, kailangan nandun ka, dito ka. O tapos bukas, kung tutulog ka sa bahay, di matulog ka. At the end of the day, may mga empleyado ka naman na gumagawa ng trabaho mo eh. Pero hindi naman ikaw ako. Di ba? Ikaw. So, kailangan mo ngayon, pinagpapalit mo yung oras mo, kapalit ng pera, you have to make sure maayos ang katawan mo. Dahil yung oras mo, katawan mo yung kapalit ng pera. Pag hindi ayos ang katawan mo, tignan natin kung kumita ka ng maayos. See? Be practical, brother. Be practical. Always choose practicality. Yun ang sikreto sa pagyaman. Lagi ka dapat practical. Follow. Yung isa naman brother, sa about naman sa parents ko, ano naman sila, yung kasama sila ngayon, tapos may kasama nila yung bunso namin na anak namin. Problema sa kanila, lagi na silang mag-aaway.
Tapos, yung mother ko, may pagka-silosa, sobrang silosa. Na ultimo kahit sino na babae, pag alam niya na may konting, siyempre, babae, instinct ng babae, na mayroong something, nag-ano na siya doon, na nagsiseryoso siya sa babae. Kung pakialaman yung problema ng ibang tao. Yan. Ang ano lang brother doon kasi, hindi ko alam kung anong i-advise ko sa nanay ko. Ako nanghihingi ng advice, sabihin mo lang sa kanya, diretso, huwag ka selosa. Nakakasira ng pagsasama yan. Hindi mo makokontrol kung mambababae yung lalaki. Sabi ko Pero na, ang pinaka bottom line yan, simple, ang makokontrol mo, emosyon mo lang. Kung gusto mong kontrolin yung lalaki, gamitin mo yung katawan mo. Hindi ko alam kung kaya ma-advise sa nanay mo yun. Pero yun kasi advice ko sa mga mag-asawa na yung asawa nila ng bababae. Gusto mong tumigil sa pambabae asawa mo, baka hindi mo mapatigil sa ngayon, ang kaya mo lang gawin, i-minimize. Paano mo magagawa yun? Gamitin mo ang katawan mo, magpakantot ka sa kanya. Asawa mo naman yun eh. Hindi ko lang alam kung kaya mo sabihin sa nanay mo yun. Yun nga yung dahilan kung bakit merong counselor. Taga-counsel dapat yun. Magkatabi lang kami, umaya-maya, gawin na yung pupunutan na sila. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia eh. Diba? Para hindi madungisan ng higaan, wag magpigil ang isa't isa maliban na lang sa mga pagkakataon na pinagkasunduan. Ang nakasulat sa Biblia, wag magpigil ang isa't isa. Eh ang problema, baka kasi hindi niya pinapakantot yung tatay mo. No, kaya na nangyayari, ang tatay mo tuloy kumakantot sa iba. Hindi ako, naiya pa ako na. Talaga mangyayari talaga kapag hindi pinagbibigyan ng babae yung lalaki. Eh tapos ang problema rin kasi at the same time, baka hindi rin alam ng mga lalaki na bago makakantot ang mga lalaki sa mga babae, kailangan naka-play mode muna ang babae. So dapat, itong si lalaki, trabaho niya ngayon na ilagay niya muna sa mood yung babae. Hindi pwedeng dahil asawa mo na harabas ka lang ng harabas at baba lang ng baba ng panty. Hindi ganun. Kailangan lalagay mo muna sa mood ang babae. Papakainin mo muna, masahihin mo muna, o tapos tsaka ngayon, foreplay muna kayo. Ito mga bagay na to, natataka ako, ba't walang nagtuturo nito sa internet eh? Napaka-basic naman ito tungkol sa mag-asawa eh. Paano mo papatigil sa pambababae yung asawa? Gawin mo muna yung parte mo kaya bilang babae, no? Tapos tsaka mo na problemahin kung nambababae pa rin pagkatapos. Pero kung di mo nagagawa yung parte mo bilang babae, huwag ka nang umasang magtatapat sa'yo. Yan. Siyempre, kumbaga sa karinderya, kumbaga sa pagkain, di ba? Eh, walang pagkain sa bahay, eh. Nagugutom yung tao. O, ano ngayon ang gagawin? Siyempre, kakain sa karinderya bukas. Ganun. Hindi naman, alam naman magpakagutom siya sa bahay. Di ba? That doesn't make sense. Kung saan nandun makakakain yung tao, dun siya kakain. It doesn't matter na kung sa loob ng bahay yan o sa labas. Eh, yun yung mga problema nating mga lalaki. Ang lalaki kasi, may napupuno pantog. Kailangan release na release yan. Nagkakatalon na lang kung saan at kung kanino. Ayun. tas yung isa pang brother, yung sa unang mo sa akin, brother, alam mo, kanina, nung umpisang tingin natin, anong first impression mo sa akin, brother? Ano yung unang tingin mo sa akin? Yung hindi pa tayo nag-uusap. Hindi naman na importante yun. Anong relevance to? Gusto ko lang kasi makita yung first impression sa akin ng tao para kung sakali meron akong ma-improve. Kasi in the future, parang gusto ko rin maging successful. Totoo lang. You come across as a very genuine person. Totoong tao ka eh. Ang problema nga lang, pansamantala sa ngayon, hilaw pa yung pagiging tao mo eh. Kasi hindi ka pa marunong magdesisyon ng mga desisyon na mga walang kinalaman sa, hindi masyadong ginagamitan ng emosyon. Katulad nun, yung problema mo, napakasimple lang naman ang problema mo eh. Hindi guaranteed na kapag hindi mo binigyan ng pera yung asawa mo at hindi mo niresolba yung problema na gagawin niya tungkol sa pera, mariresolba na yung mga susunod na problema. Pero at least, nagawa mo na muna yung first step. Hindi naman ganun kahirap na hindi bigyan ng pera eh. Diba? Titigasan mo lang dibdib mo eh. Ngayon, lalambingin ka niyan, hihilutin ka niyan para bigyan mo siya ng pera. Ngayon, ang bottom line nun, ikaw nang bahala kung bibigyan mo yan o hindi. Pero kung ako, pagagandahin ko yung misis ko na yan, yun ang gagawin ko, sawa na ako sa itsura mo, okay ng ina ka, papagandahin kita, lika rito, sumama ka sa akin, late. Sige, pagupitan mo, paayusan mo, paputs pa mo, pakiinisin mo yung katawan niya, ganun, pasaksakan mo ng gluta, sexy ngayon. O pag-uwi mo ng bahay ngayon, tsaka mo harabasin misis mo. May gana ka na sa kanya kasi maganda siya eh. Kasi yung ngayon parang namomroblema, tas may pera, tas hindi mo binibigyan ng pera, tas bla bla, pag binigyan mo ng pera, dinadala sa sugalan. O hindi, dadalhin rin lang naman sa sugalan yung pera, ikaw na ngayon ang gumastos para gumanda misis mo. Diba? O ngayon, magugustuhan mo ngayon siya. Minsan tayong mga lalaki, hindi lang tayo magkaroon gumawa ng paraan para tayo rin mismo, hindi man babae. Dali-dali lang. Naku, napakadali. Pagandahin mo misis mo.
sawa ka na sa itsura niya, pakinisin mo, gusto mo, patangusin mo pa ilong para maiba naman yung itsura niya, diba? O di habang kinakantot mo ngayon, ang ganda nung nakikita mong mukha. See? Gawa ka lang ng paraan. Pero ako kasi, coming from the perspective, na ako kasi nakapambabae na ng marami in the past. Ngayon, alam ko na ngayon yung sekreto. Kahit pa paano, nakakausad-usad na ako. Naging parang rehab ko na nga itong Project 1, hindi na ako naninigarilyo rito. Diba? Kahit pa paano, medyo matinutinong tao na ako rito. Naghahanap pa ako ngayon ng itatanggalin ko sa sistema ko eh. Siguro yung katamaran, gano'n, kasi paminsan-minsan. Kanina, nakapag-live ako. Pag-live ka? Oo, paglipas ng 2 buwan. 2 kalahati, halos. Puta, yung mga tao, inaabangan na ako. Ang dami pala nakaabang sa akin. Puta, ngabang agad ng pila eh. Tapos, bago lang tong TikTok account ko. Putang ina yan. Sobrang bago ng TikTok account ko, pero 300 kagad yung viewers. Tapos, ang haba ng listahan ng mga gustong magtanong at matagal na daw kasi ako hindi nakakapag-live. At inaabangan pala nila at mahaba ng listahan nila mga tanong. Follow up, go. Hindi ko naman, ang ano kasi natin dito, brother, sa mundo, di ba? Di naman mahaba. Mas maikli yun sa iniisip natin. Akala natin yung buhay natin mahaba. Ang totoo kasi, napakaikli lang. Well, actually, nakadepende yun sa purpose mo sa buhay. Pag nahanap mo yung purpose sa buhay and you're serving your purpose, sobrang haba na itong buhay na to. Katulad ng sa akin, poking ng ina mo, bro, diretso, inip na ako rito. Inip na ako rito. Alam ko kung ano ginagawa ko sa buhay. Yung sa akin, alam ko kung ano ginagawa ko sa sarili ko, pero hindi naman lahat ng tao parehas ko. May diskarte ka ba doon, brother, para malaman mo kung ano yung, para makita mo kagad kung ano yung purpose? Yung broad perspective, I may be wrong, maring mali ako, it is to serve humanity, self-sacrifice. Tapos broader perspective, possibility may gumawa, hanapin mo kaya kung ano gusto nung gumawa. Ang kadalasan naman yan, tayo rin sa mga sarili natin, gagawa tayo ng mabuti in the name of the Creator. Yun ang pinaka-common denominator ng halos lahat ng religion. Gawa kang sobrang daming mabuti, huwag papakita sa mga tao, tapos lahat yun para sa Diyos. Ayan, tinan mo, sumasang-ayon. May bumugsa ng bulala ka mga doon kanina. Sa likod mo eh. Oo. Kita mo? Kumukulog pa eh. Okay na yan, brother. Masyadong okay na yan. Sulit na yan yung tanong ko na yan. Balik ka lang dito, tambay-tambay ka lang dito. Lipas sa 1 linggo, dapat may mga tanong ka ng mga bago. Alam mo, when you're asking the right set of questions, you will get the right set of answers. When you're asking the wrong set of questions, you will get stupid answers. Pag nagtatanong ka ng mga matatalinong tanong, makakakuha ka ng matatalinong sagot. Pag nagtatanong ka ng mga maling tanong, puro mga katangahang sagot lang yung makukuha mo. Yung mga tulad doon, tinatanong mo kung paano yung mga bata pag nakipaghiwalay ka. Tanga na, mga problema ka pala sa mga bata kung paano yung mga bata pag nakipaghiwalay ka. Di huwag ka makipaghiwalay, resolbahin mo yung problema. Diba? Pwede ka rin naman kumuha ng counseling para dyan sa asawa mo. Diba? Pwede kang kumuha ng counseling para dyan sa asawa mo. Gusto mo, dali mo rito yung asawa mo, sabunutan ko sa harap mo. Diba? Hulog ko dyan sa bangin. Buhay pa yan, pagkahulog niyan dyan, gugulong lang naman yan. O ano, magsusugal ka pa. Tanga na mo, hulog kita ulit dyan. Biro lang yan. Tama naman sinabi. Oo. Follow up, brother. Follow up. Yun na yun, brother. Sa ngayon, yun mo na ang talagang focus ko. Ba't ako nagpunta rito? Kailangan ko lang masampal ng sampal ng kaliwat kanan ng salita ba? Minsan hindi naman yan dahil mas magaling ako sa inyo kaya kayo lumalapit sa akin eh. Minsan, sobrang dami lang talaga ng information at jumble-jumble lang talaga dahil kayo yung lublub dun sa mismong sitwasyon. Hindi na ngayon magkaroon ng clarity kung ano ba gagawin nyo. Pero parehas lang naman tayo. Pag ako yung nagpa-advise sa'yo, baka kaya mo rin sabihin sa akin yung mga advice na, di ba, binibigay ko sa'yo eh. Hindi yan dun sa konsepto na, hindi yan dun sa konsepto na mas magaling ako kaysa sa inyo. Kundi dun yan sa konsepto na ako kasi yung nasa labas ng sitwasyon ninyo. Pero pag kayo naman yung nasa labas ng sitwasyon ko, sigurado kaya nyo rin tong ginagawa ko. Kaya nyo rin to. Galing mo sa buhay, brother. Thank you, brother. Balik ka sa akin. Salamat, brother. Picture lang tayo, brother. Kahit selfie lang. Okay lang ba? Yeah, para may remembrance lang ako. naiiyak ko. May maalala ako pagka